criminal court pa ang lulutas. Kaya po, dito po sa tinatawag nating proseso, last resort dapat yung ICC. Ginawa nilang first resort. Kaya kung magagaling po, siyempre hindi naman kukuha ng hindi magaling na abogado yan. Mahihirapan po yung prosecutor na yung 43 sa 120 million na populasyon ay pwede mong tawaging crime against humanity. Real talk po. Isang bagyo, mas marami pa po namatay sa panahon na ni Marcos. Wala pa pong malakas-lakas na bagyo si Marcos. Pero sangkatutak na yung namamatay. Huwag po kayong papaloko sa mga kandidato ni Marcos na baliwalain daw yung nagaganap sa ICC ngayon. Hindi daw ang eleksyon daw po ay usapin ng Marcos at Duterte. Hindi po totoo yan. Ayan po, nagsalita na yung tao sa pamamagitan ng survey. Ayaw nila ng impeachment. Itutuloy pa rin nyo, di ba? Ayan ang sinasabi natin. Alam nyo po, kaya po tuwan-tuwa yung mga yan na umatake. Ito lang po, pakiusap ko sa inyo. Pinapanood nyo sila eh. Kaya nila nasasabi marami mga Marcos loyalists. Kasi panood kayo ng panood sa kanila. Huwag nyo silang panoorin. Para makita nila na wala na sumusuporta kay Marcos. Kumusta po si tatay ngayon after nung hearing kahapon? Okay naman daw siya. Okay po yan. Alam nyo, may sinasabi si Tatay Digong isang video rin. Doon din sa na wala na ako eh. Ano na ako yung, kumbaga, ang maganda kay Tatay Digong, eto atin lang ha. Masakit po itong sasabihin ko pero knock on woods po. Eto pala wood. Knock on wood po. Alam nyo, si Tatay Digong, conscious hero si Tatay Digong. Hindi po siya papayag na mamatay ng payapa. Alam niyo yun? Late in his, yung edad niya po, patuloy pa rin po siya nakikipaglaban para sa Pilipinas. 'Di ba? Marami po nung natapos yung pagiging presidente, wala na eh. Ano na lang sila eh, napunta na lang sa background. Pwede niya pong gawin yan eh. 'Di ba? Pwede niyang gawin yan, manahimik na lang siya. Hayaan niya na lang yung Pilipinas kasi total naglingkod naman na siya ng 6 na taon. Hindi niya po, pinili niya po na ipaglaban pa rin tayo. Kaya yun na lang magagawa natin no? Kilalanin yung kanyang mga sakripisyo. Kung patayan lang usapan, mas maraming pinatay mga puti sa Iraq, Libya, Afghanistan at kung saan-saan pa, lamang lang sa kanila kasi di sila nilaglag sa sarili ng gobyerno. Unique talaga ang Pilipinas. Takang-taka po talaga ang international press. Kalaban pa ni Tatay Digong yung international press ha. Kasi galit po yan eh. Galit po yan kala Trump, galit po yan kala Digong. Yung mga ganyan po, ayaw ng mga international press na mas matapang pa sa kanila yung mga pinuno. Gusto nila yung mga baw lang ng baw sa kanila. Kaya galit yan kay Duterte kasi minumura sila eh. At napapahiya sila. Okay. Walang magawa ang mga sundalo sa Villamor Air Base. Matubato ang Alaska. Alam niyo po, sa totoo, wag na kayong hanap ng magagawa ng iba. Yung gagawin mo, ikaw, na nagsasalita na ano ginagawa ni ganun, ano ginagawa ng mga ganun, ano ginagawa nila. Ikaw, ano ginagawa mo? Lahat na ngayon sa buong Pilipinas, meron ng naglalabas na ng sentimiento. Ikaw, ano ang gagawin mo? Ikaw na. Huwag na kayo maghanap. Kung mag-aresto sila, ilagay sa tamang pag-aresto. Archie Francisco, thank you very much sa 279. Duterte pa rin. Bakit mag-aresto? Wala naman tayong kaso. May kaso ba si Tatay Digong dito para siya arestuhin? Yung kaso niya galing sa ibang bansa eh. Wala kayong maasahan dyan. Galit sila about WPS pero kapwa. Sino po ba galit dyan?
Alam nyo, sa totoo lang, tanungin nyo po yung mga mangingisda sa tinatawag nilang WPS. Tayo kasi umaasa tayo sa lupa eh. Ang dapat magpasya dyan, umangal ng umangal yung mga mangingisda. May naririnig ba kayong angal ng mangingisda? Ipaalala ko lang po sa inyo, nagpunta yung mga congressman dyan sa mga mangingisda ng Zambales. Ano na nga sinabi ng isang mangingisda? Noong panahon ni Pinoy, pinagbawalan kami ng mga incheck dyan. Panahon ni Duterte, nakakapangisda na kami. Panahon na naman ni Marcos, hindi na naman kami makapangisda. Yun po ang katotohanan. Kung meron pong dapat magpasya ng gagawin dyan, kung makikipagkaibigan tayo o makikipagmatigasan, yung mga mangingisda natin, tayo dakdak, nasa mga nakatira tayo, hindi tayo, ang hanap buhay natin wala sa dagat. Pero tayo dakdak ng dakdak. Ay, minsang nagsalita yung mga mangingisda, yun pa sinabi. Akala lang natin, play lang to sa Pilipinas. Pero international, alam niyo po si Tatay Digong ngayon, international na po. International leader na siya. Leader na siya ng mga tao na ginigipit ng mga emperor, ng mga imperyo. Lalo na itong mga laos na imperyo. Napupunta na sa gilid eh. Yung mga laos na imperyo nitong mga Netherlands na to, pinanghawakan nila yung mga lost glory nila. O ano, magbebenta pa rin ba kayo ng mga alipin? Mga hinayo pa kayo? Boss Baz, ang daming dumalo sa Angeles City nag-rally. 43 pala namatay ha, palabas nila 30K, kaya pala ayaw nila iakyat sa SC, ang demanda nila. Magaling, paano kung si Tatay Digong presidente ng Pilipinas naranasan maging maayos, family Duterte pa rin. Boss Buds, 0.0358 po ang 43 sa 120 million. Kita nyo? Niwala pang 0.01. Kitty, ubusin ng PRRD. Maya po, pupunta kami ng pamilya ko sa Liwasang Bonifacio para kay Tatay Digong. Pakita natin na mahal natin siya. Hindi natin siya iiwan hanggang sa dulo. May malaking posibilidad nagkontakan ng dalawang PBBM administration at tayo. Oo naman. Basta Duterte ako, idol. Sana intelligent strategy ito ni PRRD. Tama po, sabi nga ng mga troll, ang DDS ay sa social media lang daw kayo maingay. Talagang ganun. Kung hindi kayo lalabas, kayong mga Duterte supporters, yung mga yan, milyon na nga yung sumuporta nun anti-impeachment. Sasabihin, iglesia naman yan. Lahat may Pag marami na naman nakita dun sa may Mandawi, marami na naman. Mga KOJC lang yan. Putya, lahat na lang may katwiran. We have a Filipino citizen being tried by foreigners. Galit tayo sa Chinese aggression sa WPS. Pero okay lang sa atin na dayuhan na maglitis sa kapwa natin Pilipino. The hypocrisy is epic. Mangingisdan, tanungin nyo dahil silang andun. Hindi kayo na puro dakdak lang. Malaya ang pangingisda doon, noon. Boss Buds, papuntahin mo na sa Villamor Air Base. Nakagat ng aso, kukuha ng number, tsaka sila ihatid sa dahig. Si Senator nagsalita. Ano ngayon kung magsalita siya? Kaya nagsasalita yan, kandidato yung kapatid niya. Kayo naman, Marami magsasalita ngayon na ganyan-ganyan. Ano ngayon kung magsalita sila? Ang tanong, bakit kayo kumampi kay Marcos? Siyempre, alam ng mga yan, dating mga Duterte supporter yan, alam nila kung gaano kalakas yung mga Duterte. Huwag kayong palinlang dyan sa mga, kasasabi ko lang na huwag kayong magpalinlang. Huwag kayong magpalinlang sa mga kandidato ni Marcos.
O kapatid ng mga kandidato na yan. Kapatid niya, kandidato ni Marcos eh. Bakit hindi niya sinabihan noon? Na bakit ka tatakbo dyan? Duterte tayo. O, hindi, huwag kayong padala dyan. Huwag kayong padala dyan sa mga katarantaduan na yan. Zero sila. Huwag niyong pangatwiranan niya mga ngayon lang sila magsasalita ng pabor kay Duterte dahil nakita na nila epekto sa tao. Diretso ni Doro ang mga yan. Fiscal po si Tatay Diggs. Mas malawak po ang karanasan niya. Pray lang po tayo. Ano man po yung mangyari kay Tatay Diggs, matuwa na po tayo. Hindi po immediate, no? Matuwa na tayo sa pangyayari kay Tatay nangyayari ngayon kay Tatay Digong kasi matatala po siya sa kasaysayan. Ano bang gusto ninyo? Si Tatay Digong payapa na lang siya dun sa Davao, wala na siyang ginagawa, yung retirado na talaga asin. O yung si Tatay Digong na lumalaban, si Tatay Digong na nasa stage na nagsasabing may bangag tayong Pangulo. Si Tatay Digong na nakikipaglaban, na nagsasabi na mali ang ginawa nila sa budget. Si Tatay Digong, ito po yung kapalit, no? Kaya po talagang ganun. Kung inuusig po yung mga vlogger, 37 vloggers, dahil po yan, ito yung kapalit. Yung pag-uusig sa kanila, pag-uusig kay Tatay Digong. O, di ba? Ano ba mas gusto ninyo? Hindi nga kayo inuusig kasi wala naman kayong ginagawa. Alam niyo si Tatay Digong, marunong po yan mag-aral na history. Tignan niyo po. Kada magsasalita yan, may history kayo malalaman. Yung Balanggi Gabels, di ba? Nabanggit niya, no? Nabawi natin. O yung mga pakikipaglaban ni Lapu-Lapu. Kaya alam niya po ang history. Alam niya pong ilugar yung sarili niya sa history. Hindi po siya tatanda at maglalaho sa daigdig na pasasalamatan lang natin tapos na. He will die fighting for our country. Mamamatay siyang lumalaban para sa bansa natin. Mamamatay siya na yung ginawa niya ay papakita niya sa mundo na tama. Hindi po siya makikipag-compromise. Sana walang mag-live mamaya na vlogger pag magsimula na, hayaan sa SMNI manood para maraming pupunta sa liwasan dahil walang nag-vlog. Sa mga OFW, SMNI lang manood. Grabe ka naman, Cherry Mimi. Bakit? Alam mo, Cherry Mimi, ito tatapatin na kita. Ang SMNI at saka mga vlogger, magkakasama yan. Hindi ko alam kung bakit masama loob mo sa mga vlogger. Kami na lang at ng SMNI nagdadala sa inyo ng mga tunay na balita. Limitado po ang scope na binibigay sa SMNI ng mga YouTube, Facebook. Limit po sila. Alam nyo ba yung ibig sabihin? Limitado lang. Kahit na hindi mga iba. Alam nyo, hindi ko maintindihan, Cherry Mimi. Bakit ka nananawagan na wag manood sa mga vlogger? Ano ang sama ng loob mo sa mga vlogger? Mali po yan. Mga vlogger na nga lang nagbibigay sa inyo ng totoong balita eh. Pag nilive yan ng vlogger, naka-live, paano mo, hindi ko maintindihan kung ano ang kinasasama mo sa vlogger. Kung ayaw mo manood sa vlogger, wag ka lang manood. Yung mga YouTube, Facebook, sila nagbibigay sa ano. Bakit mo pagbabawalan? Oh, wala palang masama loob. Hindi palang masama loob mo sa mga vlogger. Bakit mo pagbabawalan yung mga tao? Sino ka? Para sabihin na huwag kayong manood sa mga vlogger. Grabe ka naman.
Nagpapaloko pa rin sa bias na media. Oh, galit na yung mga media eh. Alam niyo yung mga media ang galit sa vlogger kasi alam niyo na. Boss Buds, fake news yung ICC kasi 43 lang yung napatay, 30 kaya ang sabi ni Reza. Kaya nga, yung 43 ba na yun sapat na para pagbintangan nyo si Pangulong Duterte na crime against humanity?